Kamusta na nga po mga master, at sa bidyong ito ay ating ipagpapatuloy ni gisahin ang manhwa series na pinamagatang Solo Max Newbie. At ito nga po ang chapter 50 to 58 ng naturang manhwa series. Kaya't atin na nga pong kaagad umpisahan. Ipinahayag nga sa atin ng kwento na ang ikaapat na palapag ng Tower of Trials ay binubuo ng 100 wave o beses ng pagsalakay na binubuo rin ng normal at mga espesyal na zombie. Mayroon nga lamang daw dalawang klase ng paraan na maaaring gamitin ng mga manlalaro upang ang mga ito ay mapigilan. Ang una ay ang pagkakaroon at pagtataglay ng isang maayos na kombinasyon ng binuong taktika at depensa, habang ang isa naman ay ang kaparaanan ng pagpili sa isang mahusay na klase ng base na sa tingin nila ay kanilang matagumpay na madepensahan. Ngunit ang ganong klase ng mga pagpipilian at kaparaanan di umano ay para lamang sa mga normal na manlalaro. Pagkatapos ay ipinahayag sa atin ng system na pumasok na itong binata sa loob ng ikaapat na palapag at binigyang diin ito na mayroon lamang siyang 20 minuto bago sumunod ang iba pang mga manlalaro pagkaraan niya. Agad nga niyang tinahak ang tinatawag na Sangam World Cup Stadium at kasabay na pinili bilang kanilang base. Nagsimula na nga rin siyang magtanim ng iba't ibang mga buto sa loob ng gusali at ginamit ang ilang kaparaanan upang mas bumilis ang paglaki ng mga ito. Samantalang mabilis ngang lumipas ang nasabing 20 minuto at mapupuna, ang mga manlalaro na karamihan ay nagmula pa sa mga bigating guild ng kanilang bansa at iba pa. Pagkatapos ay may mga individual na tumawag sa kanyang atensyon at iyon nga ay walang iba kundi sina Yoyunwa at Lee Taemin. Pati nga etong si Teresa ay naroroon din sa nasabing lokasyon na kapwa ay kinabigla nitong dalawa na masilayan mga master. Agad ngang humingi naman ng kapatawaran etong binata buhat sa dagli ang pagpapatawag sa kanila na kapwa binaliwala lamang ng mga ito at ayos lang din para sa kanila. Ang kanilang binuong line-up nga sa kasalukuyan ay lubos na pumukaw ng atensyon ng iba pang mga manlalarong naroroon at hindi makapaniwala sa klase ng mga individual na bumubuo nito sa kabila ng kakaunting bilang lamang ng kanilang grupo. Muling natanong nga sila nitong si Jinyuk kung handa na sila sa kanilang isasagawa na sinagot naman itong dalawa ng oo. Subalit bagyang nangangamba buhat sa kabuuang bilang ng kanilang grupo na haharap sa napakaraming bilang ng mga pulutong ng zombie sa nasabing palapag at pati na rin pagdating sa kani-kanilang mga personal na abilidad. Ngunit masaya namang isinaad nitong ating pangunahing karakter na ang bagyang pahirap sa laro ay dihamak na magbibigay ng thrill sa mga kagaya nila. Kung kaya't kaniyang pinili di umano ang stadium bilang kanilang maging base na mas lalo lamang nagbigay ng takot sa dalawa niyang kaibigan na kapwa naiinis sa kaniya buhat sa hindi pa rin daw nagbabago ang kanyang mga paboritong gawain sa nakaraan, lalo na ang pagiging isang sadista nito na kapwa sinang-ayunan din nitong si Teresa. Samantalang muli silang pinakalma nitong ating pangunahing karakter at isinaad na huwag na silang masyadong mangamba sapagkat ang lugar nga daw na kagaya ng isang stadium ay isang perpektong pwesto upang sila ay maghunting ng mga pulutong ng mga zombie na agara namang hindi ikinatuwa ng kaniyang mga kaibigan sapagkat para lamang daw ito kay Jinyuk at hindi sa mga kagaya nila na malamang ay mahihirapan para sa nasabing gawain. Maya-maya ay nagtanong nga sa kaniya etong si Teresa hinggil sa isang partikular na bagay sapagkat aniya, batay nga raw sa mga impormasyon na kanyang nakalap ay kinakailangan nila ng at least 5 tao para magdepensa ng kanilang mapipiling base. Subalit sa ngayon nga raw ay tanging 4 lamang silang naroroon. Muli naman silang pinakalma ng ating pangunahing karakter at isinaad na huwag na nilang isipin pa ang nasabing bagay sapagkat ang ika-5 nilang miyembro ay malamang napaparating na sa ngayon. At makalipas nga lamang ang ilang segundo ay ating makikitang dumating na ito sa kanilang lokasyon at ito nga ay walang iba kundi si Chun Yusong na agad mapipinta ang matinding galit sa kanyang pagmumuka at pagnanais na paslangin etong ating pangunahing karakter. Pagkatapos ay muling ipinakita ang ilang oras bago maganap ang nasabing raid, kung saan ay ating masisilayan na kasalukuyang nag-e-ensayo etong si Chun Yusong ng kaniyang kaparaanan sa paggamit ng espada. Hanggang sa maya-maya ay nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Kang Jinyuk na nagsasaad na tahakin nga raw niya ang pinaka-starting point sa ikaapat na palapag sa loob ng 1 oras. Subalit wala namang pake sa naturang pahayag etong si Chun Yusong sapagkat wala aniya siyang panahon upang magsayang ng oras at ipagpaliban ang kaniyang pagsasanay.
Muli nga itong nagbigay ng mensahe sa kaniya at isinaad na magbibigay siya ng partida na lalabanan siya sa kanilang duelo sa pamamagitan ng hindi paggamit ng kaniyang kaliwang kamay at kanang paa laban sa kaniya, na hindi naman tinanggap at sinang-ayunan nitong si Chun Yusong sapagkat tiyak nga raw na siya na ang mananalo sa labang iyon. Subalit kung gaano nga kakulit etong kanyang stalker ay ganoon din naman etong ating pangunahing karakter na patuloy lamang sa pagpapadala ng mensahe at isinaad pa nga ang kanyang panibagong alok na kanya pang isasara ang kanyang mga mata sa kanilang duelo na mas lalo lamang nagpainit sa kokote nitong si Chun Yusong, lalo na noong tinawag siya ni Jin Hyuk na isang malaking duwag mga master. Kasalukuyan nga talagang mapipinta ang pagkamuhi nito sa ating bida na wala namang paki sa kaniyang nararamdaman at binati pa nga nitong ating pangunahing karakter ang kaniyang pagdating. Napuna nga rin nitong si Jin Hyuk ang kanyang bagong sandata na tinatawag na attribute sword na nagiging isang magandang pang-counter mula sa kainaan ng isang swordsman pagdating sa pakikipaglaban sa mga long-range attack. Habang kasalukuyang puno ng galit ang pagmumukha nito at talagang nais na ipakita sa binata kung sino sa kanilang dalawa ang tunay na lalaki at kung sino ang duwag. Sinang-ayunan naman siya nitong ating pangunahing karakter, subalit kaniyang binigyang diin na planong labanan daw ba siya ng kanyang stalker gamit lamang ang isang hindi pa kumpletong espada na bagyang hindi maunawaan nitong si Chun Yusong. Ipinaliwanag sa kaniya nitong si Jin Hyuk na ang isang attribute sword ay hindi na masamang sandata, subalit hindi pa ito kumpleto kahit hindi pa nito mailalabas ang buong kapangyarihang tinataglay. Mabuti na nga lamang daw at matatagpuan dito sa nasabing palapag ang tinatawag na random box na dooy napapaloob ang item na kukumpleto sa kanyang attribute sword at malamang nga raw na ang kanyang hinahangad ay ang tinatawag na fire attribute. Hindi naman siya pinaniwalaan itong si Chun Yusong sapagkat kagaya ng pangalan ng nasabing kahon ay random lamang at hindi magagawang malaman kung anong item ang lalabas dito. Napangiti naman sa kaniya etong ating pangunahing karakter at binigyang diin na alam nito ang kaparaanan kung papaano makukuha ang nais nitong attribute at kaniya itong ibibigay sa kaniya oras na nakiisa siya sa kanilang gagawin. Kaya mas magiging mainam nga raw kung kanila munang ipagpapaliban ang kanilang magiging laban. Bagyang natahimik at napaisip etong si Chun Yusong kasabay ng pagbaba nito ng kanyang espada at nawikang siguraduhin lamang daw niya ang bagay na iyon at kapay sinaad din ng system na buo na ang kanilang grupo at napunan na ang sapat na minimum na bilang ng miyembro o kasapi na kinakailangan. Nangangamba naman etong si Teresa sa nakakatakot na impresyon nitong si Chun Yusong. Ngunit kapanilinaw naman itong binata na huwag na nga raw mag-alala pa etong si Teresa sapagkat hindi sila nito tatraydorin hanggat hindi pa nito nakukuha ang kanyang ninanais. Marahil nakakatakot man daw ang pagmumukha nito sa kasalukuyan ay tiyak namang maaasahan ito sa kanilang gagawin. Maya-maya ay tinawag naman itong si Yoyunwa ang atensyon niya at kapay ni Abot ang tila pares ng espadang tinatawag na Twin Dragon Swords na lubang ikinatuwang masilaya nitong si Jin Hyuk, lalo na ang madama ang enerhiya at lakas na inilalabas nito. Nagtataka naman etong si Yoyunwa sapagkat ang nasabing sandatang araw ay lubos na pinakaiingatan ng kanyang lolo kaya't papaano nga daw niya napapayag na ibigay ito sa kanya. Sinagot naman siya ng binata na malamang ay personal na nagustuhan ng kaniyang lolo ang ugali niya habang binabasa ang katagang dote na nakasaad sa nasabing sandata. Pagkaraan ay itinuro nga nitong ating pangunahing karakter ang nasabing stadium bilang kanilang base na labis na ikinabahala nitong si Yoyunwa habang literal na wala nga daw takot at pag-aalinlangan pagdating sa pagpapasya etong si Jin Hyuk ayon naman kay Chun Yusong. Nakapa naman pinakalma niya buat sa mayroon nga daw siyang inihandang plano na isasagawa. Maya-maya ay may isang individual na tumawag sa kanilang atensyon at kinwestiyon ang tungkol sa pagpili nila sa naturang stadium bilang base. Agad namang napuna nitong ating pangunahing karakter ang simbolo o pattern na nasa sandata nitong nasabing individual habang maangas na nakatayo sa kanilang direksyon habang nakumpirma naman ng binata na malamang ay isa siya sa mga miyembro ng tinatawag na Murim Clan na nasa ika-21 palapag. Tila ba mga kupal pa nga ang mga alagad nito na nagbanta pa at nais na malaman kung siya nga daw ba ang player na nangangalang Kang Jin Hyuk na agaran din niyang kinumpirma. Magpapakilala pa nga sana sa kaniya etong si Nam Gong Yoon, subalit agad naman siyang sinagot nitong binata na wala siyang pake at kung nais nga raw nitong magpakilala ng kanyang sarili ay mas mabuti pang itigil na niya iyon sapagkat sawang-sawa na siyang marinig ang linyahan ng kanilang angkan na bagyang ikinabigla nitong si Yoon.
Maging etong si Teresa ay hindi magawang makapaniwala na kilala nitong binata ang angkan ng nasabing individual na sinagot naman itong ating pangunahing karakter na ang Namgoong family ay isa sa mga maharlikang angkan na naninirahan sa ika-21 palapag ng tore. Totoo nga raw na sila ay mahuhusay at elite na mga individual pagdating sa paggamit ng mga sandata. Subalit ang kanilang kahambugan nga raw ay halos tumagos na sa kalangitan. Hindi naman iyon nagustuhang marinig nitong si Yun habang ang kaniya sanang bibitawan pa nga lamang na payag ay inunahan na naman nitong ating pangunahing karakter at dagdag pa nga na sawang-sawa na siyang marinig ang mga bagay na iyon mula sa mga mababang uring mga kontrabida na talagang labis na nagpainit sa ulo nitong si Yun na marinig mga master. Inilabas na nga nito ang kaniyang katana habang sinubukan namang alamin nitong binata ang kaniyang skill gamit ang Eye of Truth maging ang kondisyon upang makopya ang unique skill nitong tinataglay. Na isinaad nga na kinakailangang matukoy niya ang iba pang mga miyembro ng Murim clan na kasalukuyan ding naroroon na bagyang di inaasahan nitong si Jinyuk na mapag-alaman. Nabahala naman itong si Teresa sa kakatuwang pagkilos na isinasagawa nitong lalaking nasa kanilang harapan. Ngunit ang ganong klase ng mga pagkakataon ay hindi naman kailanman pinapalampas ng ating pangunahing karakter upang makopya ang mga nais ng skill at naghanda ng harapin ang pulutong ng mga player na pinamumunuan nitong galit na si Yun. Agad na rin kumilos etong dalawa niyang kaibigan na sina Yoyunwa at Lee Taemin at naganda na rin sa pakikipaglaban. Samantalang etong si Teresa naman ang pumwesto sa likurang bahagi nila upang magbigay ng suporta sa kanilang pagkilos. Habang eto namang si Jinyuk ay natanong etong si Chun Yusung kung magagawa niyang mabigyan siya ng 3 minuto na kaagad namang ipinahayag ng kaniyang stalker na hindi na niya kinakailangan pa iyon sapagkat kaniya na mismong ididispatcha ang lahat ng kanilang mga katunggali ng mag-isa. Eto ngang si Teresa ay inactivate ang kanyang skill na tinatawag na battle song na nagbibigay ng karagdagang 5 puntos sa lahat ng stats na tinataglay ng kaniyang mga kasamahan na mas lalong nagpalakas sa puwersang tinataglay ng kanilang maliit na grupo na talagang di magawang paniwalaan nitong mga kasamahan ni Yun habang patuloy lamang nadagli ang pinapatumba naman nitong si Chun Yusong ang ibang mga manlalarong naroroon na talagang pumukaw sa atensyon nitong si Yun at napagpasyahan na siya ang puntiryahin at agad na binigyan ng pinsala ang bahaging balikat. Pinuri pa nga nito ang kaniyang kausayan buwat sa malamang ay may karanasan na nga raw talaga ito pagdating sa paggamit ng espada at nagawa niyang madepensahan ang ganong klase ng pag-atake niyang isinagawa. Subalit binigyang diin ito na mukhang tanging basic lamang ang alam niyang gamitin. Kaya't kaniyang ipapakita nga raw sa kaniya ang klase ng kaparaanan sa paggamit ng espada na tinataglay ng mga maharlikang kagaya nila. Agad na nga siyang naghanda at mabilis na ginamit ang tinatawag na King Sword form na bigla naman sa klase ng nasabing kakayahan, bilis at bigat ng mga pag-atake etong si Chun Yusong at naisaad na lubang nasa ibang antas na ang abilidad nitong kanyang kaharap pagdating sa paggamit ng espada na plano na nga siyang paslangin sa kasalukuyan. Mabuti na nga lamang at naroroon etong si Teresa upang depensahan ang nasabing pag-atake at mailigtas siya na pinuri din itong si Jinyuk na ngayon nga ay plano ng sumali sa Rumble matapos ang 3 minuto na kaniyang kinakailangan. Agad nga niyang ginamit ang kaniyang fire magic at binalot sa kinaroroonan nitong si Yun na mas lalo lamang ikinainis nito buwat sa di nga raw gagana sa kaniya ang ganong klase ng mga simpleng taktika. Habang sa mga oras na iyon ay ating makikita na nasa ere etong binata na kapaminaliit naman itong si Yun sa kanyang pagkilos na isinagawa sapagkat inilagay nga lamang daw niya ang kanyang sarili sa isang posisyon na hindi siya makagagawang umiwas sa pag-atake na kaniyang pakakawalan mga master. Subalit na bigla nga rin siyang masilayan na ang kanyang isa sa mga paa ay na-stuck na at nalubog sa yebe na hindi magawang makaalis sa nasabing posisyon. Natawa nga itong si Jinyuk at isinaad na hindi siya nagpaplano ng ganun lamang kasimple sapagkat palagi siyang gumagawa ng 2 atake upang ma-double check ang kanyang katunggali kasabay ng pagpapakawala niya ng kanyang skill na daylight patungo sa hambog na si Yun. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang kanyang pinakawalang pag-atake ay may isang individual na gumamit ng kanyang skill na tinatawag na cross-dividing slash na nagawang ma-deflect ang ataking isinagawa nitong binata laban kay Yun. Pagkaraan ay nagsalita nga ito at nawikang nahigitan nga daw nito ang kanyang ekspektasyon at sa tingin niya ay hindi magagawa nitong si Yun na labanan ito ng mag-isa habang kasalukuyang naroroon sa kanyang harapan ang 3 pang panibagong individual.
Bagyang nahinto ang labanan sa pagitan ng dalawang panig kung saan ay kapapinuri din itong isa pang lalaki ang abilidad at kapangyarihan ng ating pangunahing karakter sa kabilang araw ng siya ay isang tagalabas lamang o isang simpleng manlalaro. Habang ang kanilang pagkilos na isinagawa ay nagbunsod sa system upang kumpirmahin na kaniya nang nakamit ang kondisyong kinakailangan upang makopya ang skill na mayroon etong si Yun at nagawang makuha ang unique skill nitong tinatawag na Infinite Steps na agaran niyang isinama sa Grave of Sword at nakuwang muli ang panibagong skill na Sword Demon King Step na labis ng ikinatuwa. Agad nga ng mga itong kinamusta ang kasalukuyang kalagayan nitong si Yun kasabay ng bagyang pangmamaliit sa kanyang abilidad na tinataglay na kapwa hindi rin ito ikinatuwang marinig at nainis pa nga sa biglaan nilang pakikialam sa kaniyang laban. Subalit binigyang diin naman nitong lalaking tirikan ang buhok na hindi sila nagdududa sa kaniyang kakayahan. Bagkus tanging nais lamang nilang ipaalala ang kautusan ng kanilang Panginoon na hindi ang pagpaslang ang kanilang pangunahing layunin bagkus ang pakikipagkasundo sa mga tao. Ang lalaki pa lang ito ay nangangalang Wang Bu. Subalit binigyang diin naman itong si Yun sa babae niyang kasama at sa iba pa na ang lalaking kaniyang kinumpronta ay alam na ang tungkol sa kanilang tunay na pagkatao na labis ding ikinabiglang marinig nitong tatlo at mapag-alaman. Hindi nga makapaniwala etong si Wang Bu na may individual na kaagad matutuklasan ang kanilang sikretong pagkakakilanlan. Kung kaya't etong si Yun ay wala nang ang pake sa kanila di umanong pakikipagkasundo at labis na ninanais na paslangin etong si Jin Yuk. Subalit eto namang si Wang Bu ay ibinaba ang kanilang mga hawak na sandata at pinakalma etong kaniyang galit na kasamahan. Aniya ay nauunawaan nito ang galit na kaniyang nadarama, subalit kasalukuyang ang unang bugso ng mga zombie ay paparating na pagkalipas ng 3 minuto. Kapwa doon ay pinalayas na nga sila nitong si Jin Yuk na sinagot naman nitong si Wang Bu na wala silang planong agawin ang basurang lokasyon kaya't hindi na niya kinakailangan pa silang palayasin at isinaad na ang kanilang napiling lokasyon bilang base ay ang supermarket. Kasabay ng pagbabanta nito sa kanila na muli silang babalik pagkalipas ng unang bugso ng mga zombie mga master. Agad na nga niyang inatasan ang kanilang mga nabugbog na kasamahan na agad nang tahakin ang nasabing kanilang base. Habang ayon naman kay Yun na sinuwerte nga lamang daw etong si Jin Yuk at kaniyang tinitiyak na hindi na siya muling mahuhulog sa kaniyang mga patibong sa susunod. Wala namang paki sa kanyang naging payag etong ating pangunahing karakter habang inoobserbahan ang napiling base ng grupo ni Yun. Aniya ay literal nga raw ng magandang lokasyon ang kanilang napili kontra sa matagalang bugso ng mga zombie, gayon din napakaraming supply ng pagkain ang matatagpuan sa loob nito. Subalit nakangiting na wika naman itong si Jin Yuk na magkaganoon man ay may isang araw itong napakalaking kahinaan at butas, kasabay ng kanilang kapapagpasok din sa kanilang napiling maging base. Kapwa sa mga oras na iyon ay nagpalipad nga ng kanyang drone etong si Lee Taimin kung saan ay kanilang nasaksihan at napuna ang bugso ng napakaraming bilang ng mga zombie na ngayon nga ay kasalukuyang tinatahak ang iba't ibang lokasyon ng mga napiling maging base ng mga manlalaro. Bagyang nangangamba etong kaniyang mga kaibigan kung talagang magagawa nilang madepensahan ang napili nilang base, lalo na't batay sa kanilang pagkakatanda ay hindi pa kailanman napagpasyahan nitong ating pangunahing karakter na gamitin ang nasabing lokasyon sa nakaraan. Ngunit muli naman silang pinakalmaan nitong si Jin Yuk at ipinakita ang kaniyang mga naunang itinanim na halaman na tinatawag na solar plants. Ang mga nasabing pananim nga raw ay lubang magiging kapaki-pakinabang ng higit sa kanilang inaasahan sa isang laban, kasabay ng pagpapaliwanag niya sa kanilang magiging plano at setup. Ang pinakalayunin nga raw ng pagtatayo ng isang base sa nasabing palapag ay ang pagpigil sa mga zombie na makuha at matahak ang bandila na kanilang pinanghahawakan. Kung kaya't kaniya nga daw itong inilatag sa mismong gitna ng stadium upang kanila itong agarang makita at hindi mawala sa kanilang mga paningin. Mayroon nga raw 4 na direksyon na magagawang pasukan ng mga zombie sa loob ng stadium, kung kaya't kaniyang nilagyan din ang mga ito ng 4 na halaman sa bawat lokasyon. Binigyang din pa nga nitong si Jin Yuk na hanggat ang mga nasabing halaman ay ligtas, ay hindi lamang nila magagawang protektahan ang kanilang napakalaking base, bagkus kanila ding malamang makukuha ang reward para sa pinakamaraming bilang ng mapapaslang na mga zombie na nagpahanga sa kaniyang mga kasamahan. Subalit dagdag pa nga nitong ating pangunahing karakter na matapos nga raw ang mga itong magsagawa ng pag-atake ay magkakaroon din ito ng 1 minutong pamamahinga at sa mga pagkakataong iyon ay doon nila kinakailangang isagawa ang kanilang mga pagkilos
at pigilan ang mga nasabing zombie sa pagsalakay gamit ang kanilang mga skill at kakayahan. Pinili nga nitong si Chun Yusong ang bahaging kanluran na pinaalalahanan nitong si Jin Hyuk na mag-iingat sa mga kagat ng zombie na ikinainis nitong marinig at nagbigay pa nga ng isang middle finger sign para sa kaniya. Ito namang si Lee Tae-min ang kanyang inatasan na mamalagi sa sentrong bahagi ng kanilang napiling base na siyang magiging mata sa bawat sulok ng stadium, habang si Yoyunwa sa hilaga at si Teresa naman sa timog. At etong si Jin Hyuk naman ang siyang pumesto sa silangang bahagi ng stadium at masaya pa ngang susubukan ang kanyang bagong sandata mga master. Maya-maya ay nagbigay na ng babala etong si Lee Tae-min sa kaniyang mga kasamahan na paparating na ang unang bugso ng mga zombie sa kanilang lokasyon. Nakapwa ating masisilayan na sadyang nagmumula ang mga ito sa bawat sulok ng stadium. Ngunit kagaya ng isinaad nitong ating pangunahing karakter, ay nagsimula na ring ipamalas nitong 4 na solar plants ang kanilang skill na tinataglay na tinatawag na sunlight at nagpakawala ng tila ba bola ng mga apoy na agarang tumupok sa mga zombie na unang pumasok sa loob ng stadium. Hindi nga makapaniwala etong si Yoyunwa sa kaniyang nasasaksiyang lakas na tinataglay ng mga solar plants. Subalit sa kabila noon ay marami pa ring bilang ng mga zombie ang kasalukuyang patuloy na tinatahak ang loob ng kanilang napiling base, kasabay ng malakas na pagsasaad nitong si Jin Hyuk na dito pa lamang literal na magsisimula ang kanilang laban at binigyang diin ang 1 minutong pagdepensa. Napatingin pa nga siya sa direksyong kinaroroonan nitong si Teresa na kapangumiti rin sa kaniya habang inaalala ang lahat ng kanilang pinagdaanang misyon ng magkasama at isinaad na kaniyang muling ibibigay sa binata ang kaniyang buong pagtitiwala sa pagkakataong ito at naghanda na rin para sa pakikipaglaban. Lumipas pa nga ang ilang sandali at ipinahayag na sa atin ng system na tuluyan nang natapos ang unang bugso ng atake ng mga zombie. Maging ang grupo ng mga player na nagmula sa Dangon Guild na pinamumunuan naman nitong player na si Song Chunhwa na magpasanggang ngayon ay nananatili pa ring isang kalbo. Pagkaraan nito ay nagsimula na ring ipakita ng system ang mga highlights ng bawat base sa nagdaang pagsalakay ng mga zombie para sa boto ng kanilang popularidad. Kapwa nga rin doon ay pinuri nitong si Song Chunhwa ang husay sa pagpili ng Triad Guild na kinabibilangan ng mga miyembro ng Murim Clan sa isang supermarket bilang kanilang base. Hanggang sa maya-maya ay kinuha ang kanyang atensyon ng isa sa kaniyang mga kasamahan at isinaad ang tungkol sa isang grupo na inukupahan ang Sangam Guild na tanging binubuo lamang ng 5 miyembro. Hindi nga makapaniwala etong si Song Chunhwa mula sa kakaibang halaman maging ang pagkilos ng mga manlalarong bumubuo sa nasabing pangkat. Agad na nakilala ng mga ito ang kanilang mga pangalan hanggang sa kaniyang mapansin na kabilang sa mga ito etong si Teresa na talagang lubos niyang hinahangaan magmula pa nung umpisa. Malakas nga itong nagsalita at isinaad na kanila nga daw ibigay ang boto sa grupo nitong nasabing babae na agad namang kinundina ng kaniyang mga kasamahan, buwat sa muli nga daw itong nabaliw na naman ng dahil lamang sa pagiging diehard fan nito sa kaibigan ng ating pangunahing karakter. Samantalang sa kasalukuyan ay ipinakita nga sa atin na nakakolekta itong grupo ni Jin Hyuk ng 1,800 solar energy mula sa nagdaang bugso ng mga zombie habang mapupuna ang pagod sa kaniyang mga kasamahan. Agad nga siyang bumili ng iba pang mga variety ng mga halaman na makakatulong sa pagdepensa ng kanilang napiling base. Inatasan nga niya etong sina Teresa at Yoyunwa na itanim ang 2 bullet plant sa kanilang mga pwesto, habang freezing plant naman kay Lee Tae-min at boulder plant naman kay Chun Yusong. Ang berserk plant nga ay mas binabuti niyang itabi at planong gamitin sa kanyang pinaplano sa kasalukuyan. Paliwanag nga nitong ating pangunahing karakter na ang mga nasabing halaman ay hindi agarang lalaki sa pamamagitan ng mga normal na pamamaraan, kung kaya't kaniya na lamang daw itong ipapaliwanag kasabay ng pagbili niya ng iba pang mga items na magsisilbing pataba sa mga ito. Pagkatapos nga noon ay agaran niya itong ipinakonsumo sa mga halaman na para bang isang baliw at ayon pa nga kina Yoyunwa na gaano daw ba katagal na panahon ang inilagak nitong si Jin Hyuk sa paglalaro ng Tower of Trials hanggang sa maging isang kagaya nito na tila ba nawawala na sa katinuan. At kapwa ganoon din ang kaisipan ni Chun Yusong at Teresa sa klase ng pagkilos na ipinapakita ng binata sa kasalukuyan mga master. Kaniyang ibinilin ito sa kaniyang mga kasamahan habang do'y ipinahayag na mayroon lamang siyang gusot na kinakailangang linisin sa ngayon na hindi naman magawang maunawaan ni Teresa. Nagsimula na nga siyang maglakad-lakad at inobserbahan ang mga pagkilos at paghahanda na isinasagawa ng ibang mga grupo.
para sa mahaba-habang panahon ng pakikipaglaban, na ayon pa nga sa kaniya ay tanging mga hangal lamang ang magsasayang ng oras para sa matagalang pakikipaglaban. Pumasok nga siya sa isang pamilyar na lumat maduming gusali na wala nga daw pinagkaiba maging ang tanawin na masisilayan dito. Pagkatapos ay hinawi niya ang isang tela na nakatabon sa isang lumang salamin na animoy nagsisilbi palang isang lihim na portal patungo sa ibang lokasyon. At ang kaniyang napiling ang tahakin sa ngayon ay walang iba kundi ang kinaroroonan ng grupo ni Wang Bu at Yun. Nakapwa nga sa ngayon ay talagang mapipinta ang matinding galit at pagnanais na paslangin ang ating pangunahing karakter. Kapwa naman siya sinang-ayunan nitong babae nilang kasamahan. Maging etong ang si Wang Bu ay naguguluhan kung papaano nagawang malaman nitong si Jin Yuk ang kanilang lihim na pagkakakilanlan at kapwa iniisip na ang patahimikin ng tuluyan ang binata ang magiging solusyon sa kanilang problema. Hanggang sa maya-maya ay nakadama sila ng isang napakalakas na pagyanig sa loob ng kanilang base na nagmula pala sa kanilang storage room. Iyon pala ay kagagawan nitong halaman na itinabi nitong si Jin Yuk na kanya di umano'y regalo para sa kanilang grupo na siya ring kumain sa lahat ng kanilang inimbak na pagkain na naging rason upang mas lalong mapabilis ang paglaki ng kaniyang berserk plant. Naguluhan nga etong si Wang Bu kung papaano nagawang makapasok nitong binata sa kanilang lokasyon habang kasabay nakapwa binalaan siya at ang nasabing halaman na huminto sa patuloy na pagsira ng kanilang base sapagkat mukhang wala nga daw ideya etong si Jin Yuk sa kahambugan niyang isinasagawa. Subalit kapwa sinagot naman siya nito na tungkol daw ba sa paglitaw ng Reyna ang kaniyang nais sabihin na talagang mas lalong ikinabiglang marinig at mapag-alaman nitong si Wang Bu na maging etong si Jin Yuk ay alam ang naturang impormasyon habang wala namang maunawaan sa kanilang nagiging usapan ang iba pang mga manlalarong naroroon. Paliwanag nga ng binata na ang nasabing Reyna ay lumalabas matapos na mawasak ang isang base na nagtataglay ng mahigit 200 bilang ng mga manlalaro bago sumapit ang ikatlong bugso ng mga zombie. Gayon din, ang nasabing Reyna o ang kinikilalang nanay ng lahat ng mga patay ang siyang tagapangalaga at nagsisilbing pinakabos ng ikaapat na palapag. Kaniya nga daw iniisip at pinaplano kung papaano iyon maisasagawa at mabuti na nga lamang at mukhang maisasakatuparan na niya ito sa tulong ng grupo nila. Pinayuhan naman siya nitong babaeng miyembro ng Murim Clan na imposibleng matalo nila ang Reyna kahit na magtulungan pa silang lahat sa ngayon. At literal na isang kahibangan ang subukan itong tawagin sa ganitong pagkakataon. Subalit gumiti lamang sa kaniyang naging payag etong ating pangunahing karakter at kasabay na isinaad na ang labanan ang 100 beses na bugso ng mga pulutong ng mga zombie ay nakakatamad at sadyang mas pipiliin niya ang shortcut kasabay ng paglikas nito sa nasabing lugar. Labis namang nadagdagan lamang ang pagkamuhi nitong si Yun sa ating pangunahing karakter habang tuluyan ng winasak nitong berserk plant ang kanilang pinakabase sa kasalukuyan. Ang pagwawala nga ng nasabing halaman na itinanim nitong si Jin Yuk sa base ng Murim Clan ay umabot din maging sa kinaroroonan ng kanilang base. Bagya namang napapaisip etong sina Chon Yusong na malamang ay may kinalaman na naman etong kaniyang karibal sa nasabing pangyayari. Subalit wala nga silang sapat na oras pa para magmuni-muni sapagkat inilahad nga sa kanila ng system na na-activate sa kasalukuyan ang isang unique event habang ang pulutong ng napakaraming bilang ng mga zombie ay muli na namang kumilos at may isa sa mga ito ang nawikang silang mga mahihinang nilalang ay dapat parusahan. Ito pala ay ang nagsisilbing Reyna ng ikaapat na palapag na nangangalang Pendariel mga master. Ang nasabing mensahe ng system ay talagang nagbigay ng takot dito kina Lee Taemin at Yo Yunhwa habang agad namang napaisip etong stalker ni Jin Yuk na kung ano nga daw ba talaga ang pinaplano nitong ating pangunahing karakter na kapwa sa kasalukuyan nga ay nagmamasid mula sa itaas na gusali sa harapan ng kanilang base. Inilabas nga niya ang item na Sun Obscuring Stone na kaniyang nakuha matapos na matalo etong si Muhon na tumatayong boss ng ikatlong palapag. Kaniya nga itong winasak at agad na na-activate ang nasabing relic na nagawang tabunan ang sikat ng araw at kapwa pinataas ng 100 beses ang dark attribute skills ng mga zombie na naroroon na agarang nagsimulang magbago ang kanilang makaanyo ang tinataglay. Samantalang taliwas naman ito pagdating sa mga nagtataglay ng light attribute skills kagaya ni Teresa na bumaba ng 50% ang kanilang mga angking kapangyarihan na mas lalong nagbigay sa kaniya ng pagkabahala. At buhat nga din sa isinagawang paggamit ng relic nitong si Jin Yuk ay mas lalo pang lumakas
etong pinakatumatayong boss ng ika-4 na palapag na si Pendariel, na bagyang hindi naman ito nagustuhan at iniisip na minamaliit ang kanyang angking lakas at sa ngayon nga ay itinuon ng atensyon, gayon din nagbigay ng kautosan ng pag-atake sa lahat ng kaniyang mga alagad sa Sangam Stadium na ikinatuwa pang ang mapag-alaman nitong binata at planong i-upload na ang video kaniyang inihanda. Makikita rin natin ang iba pang mga manlalaro na nagpaplanong lisanin na ang nasabing palapag, kabilang na dito etong sina Song Chunhwa na ibinubunton ang sisi sa grupo ni Yun at Wang Bu at tanging ang kanilang kaligtasan sa ngayon ang prioridad na nasa kaniyang isipan. Makaraan nito ay agaran ngang makikita ang in-upload na video nitong si Jin Hyuk hinggil sa pagkasira ng supermarket na kinaroroonan ng Triad na nagbunsod ng pagkaka-activate ng special event, gayon din ang pagpapahayag nito na kaniyang planong talunin ang nasabing reyna ng ika-4 na palapag na hindi nga magawang paniwalaan ng kaniyang mga kasamahan kung kailan pa siya nagsimulang mag-record ng nasabing video. Pagdating nga niya doon ay agarang nagpayag naman ng pagkabahala ang kaniyang mga kaibigan buhat sa napipintong pagtahak ng nasabing reyna sa kanilang base. Habang na-question naman ni Teresa etong si Jin Hyuk kung siya ang may gawa ng pagkasira ng base ng Triad sa supermarket. Napakunwari namang wala siyang ideya sa nangyari. Wala namang paki sa ginawa niya etong si Chun Yusong at mas minabuting mag-focus sa kanilang hangarin sa kasalukuyan. Kasabay ng pagtatanong niya sa kung anong klaseng paghahanda ang kanilang isasagawa upang harapin ang reyna. Ayon pa nga kay Jin Hyuk ay mayroong paraan upang magawang talunin ang boss ng ika-4 na palapag. Kasabay ng pagturo niya kay Chun Yusong at nawikang ang kaniyang magiging parte sa plano ay ang pinakamahalaga para sa kanilang magiging tagumpay na bahagya nilang ikinabiglang marinig. Pagkatapos noon ay ipinakita din sa atin ang hindi mahulugang cryum na dami ng mga zombie na patungo sa Sangam Stadium, kasama na dito etong kanilang pinakatumatayong reyna na si Pendariel mga master. Malakas nga niyang hinamak ang grupo ni Jin Hyuk habang naglalakad sa direksyon ng kanilang base na siyang kaniyang target, kasabay ng pagsasaad nito na maliban sa binata, ang lahat nga raw ng kaniyang mga kasamahan ay maaari nilang paslangin at wasakin. Pagkatapos nga ng kaniyang kautusan ay mabilis nang kumilos ang lahat ng kaniyang mga alagad at agarang nag-uunahang pumasok sa loob ng stadium. Ang pagkilos nga ng mga ito ay kapwa na punadin nitong si Teresa na agarang nagbigay din ng babala sa lahat, habang ang mga halaman na kanilang itinanim ay patuloy pa rin sa pagpaslang ng mga naunang pulutong ng zombie na dumarating sa loob nito. Ngunit dahil nga naiiba na ang mga nasabing zombie kumpara sa mga naunang sumalakay na halimaw, ay mas naging malakas na ang dark attribute ng mga ito at matagumpay na nawasak ang lahat ng mga halaman na naroroon. Samantalang kasabay ng pag-angkin nitong si Pendariel sa nasabing lugar ay ang pagkabigla nitong masilayan na ang mga kasapi ng grupo ni Jin Hyuk ay kasalukuyang nasa loob ng isang makapal na yebe. Hanggang sa maya-maya ay tila ba may isang tipak ng yebe ang nalaglag sa kaniyang harapan na kapaagad niyang dinampot mula sa lapag at iniisip kung ano nga ba ang bagay na iyon. Pagkatapos ay muli namang ipinakita ang mga kaganapan sa nakaraan bago pa tuluyang dumating ang nasabing reyna ng mga undead, kung saan ay mapipinta ang labis na galit nitong si Chun Yusong para kay Jin Hyuk. Buhat sa ginamit nito ang kaniyang naipong 100,000 barya upang bilhin ang isang item. Kasabay ng paglalahad na silang lahat ay magsisilbing pain para sa kanilang ilalatag na patibong sa reyna. At iyon nga ay ang maliit na yebe na kasalukuyang nasa palad nitong si Pendariel. Ilang sandali nga lamang at nagsimula na itong kuminang at sa isang kisap mata nga lamang ay tuluyan ng binalot ng makapal na yebe ang buong paligid ng stadium, kabilang na dito ang buong hukbo mayroon etong si Pendariel. Eto namang reyna ay hindi naman ganun lamang kadaling mapapaslang na kapwa na-activate ang kanyang skill na Black Death upang tuluyang makawala sa pagkakakulong sa loob ng makapal na yebe. Galit na galit nga ito at planong wasakin ng tuluyan ang yebeng bumabalot sa grupo ni Teresa. Subalit bago pa man lumapat ang kanyang matatalim na kuko sa kanila, ay agad din niyang napuna ang presensya at pagkilos nitong ating pangunahing karakter mula sa di kalayuan at napagtanto na kasalukuyang patungo na ito sa kanyang kapwa-base na labis ng ikinabahalang mapagtanto mga master. Ayon pa nga sa system na ang lahat ng attribute mayroon etong si Pendariel na tumatayong pinakaboss ng ika-4 na palapag ay literal na napakataas at nakakalason para sa lahat ng kaniyang mga katunggali. Gayon din napakataas nga rin daw ng lahat ng stats mayroon ito. Subalit mayroon nga daw itong isang kahinaan at iyon ay ang kaniyang katalinuhan. Ang buong sistema nga na bumabalot sa ika-4 na palapag ay patungkol sa mga base ng mga manlalaro
Nakapaganoon din sa mga zombie kasabay ng pagpapakita sa flag na matatagpuan sa kanilang base mula sa di kalayuan na siyang pinupuntirya sa ngayon nitong si Jin-Hyuk. Subalit kapang presensya nitong si Pendariel ay nadama na rin nitong binata at napagtanto na nagawa ng maunawaan nitong Reyna ang kanyang tunay na plano ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit magkaganon man daw ay hindi pa rin nababahala etong si Jin-Hyuk buhat sa ang distansya niya mula sa Reyna ay sapat na upang mabigyan siya ng sapat na oras upang wasakin ang bandila na nasa kaniyang base. Sinimulan na nga niyang idispatcha ang lahat ng mga zombing naroroon gamit ang kaniyang bagong sandata na mula pa sa lolo nitong si Yoyunwa. Nais na nga sana niyang tapusin kaagad ang kaniyang misyon habang kapwa nakita na ang flag na kaniyang pinakapakay. Subalit kasabay ng kaniyang paglapit dito ay ang pagpapakawala sa kaniyang direksyon ng isang napakalakas na pag-atake na madali din lamang niyang naiwasan. Kapay naasahan na nga rin ito ng binata na lalabas ang nasabing alagad ng Reyna na tinatawag na Butcher na siyang nagsisilbing tagapagbantay ng flag ng Reyna. Agad na ngang kumilos itong ating pangunahing karakter at nais ng agarang tapusin ang nasabing alagad na kapahanda rin siyang salubungin ng kaniyang napakalaking gunting. Mabilis ngang kumilos etong alagad ng Reyna, subalit ang sandata nito ay madali din lamang napahinto gamit ang Twin Dragon Swords na kasalukuyang ginagamit nitong si Jin-Hyuk, na sa ngayon nga ay ginamit na rin ang kanyang fire magic at direktang pinakawalan sa dalawang ulong tinataglay nitong naturang undead at labis nga niya itong dinamdam. Subalit literal na napakakunat nitong zombie na kapaagarang napuna nitong si Jin-Hyuk ang bilis ng abilidad na makarecover nito na kaniya ring pinuri. Subalit aniya, ang bagyang pinsala na kaniyang nalikha gamit ang apoy sa naturang Butcher ay sapat na upang malimitahan ang paningin nito kasabay ng agarang sunod-sunod niyang pag-atake. Patuloy namang napakalakas na isinisigaw ng Butcher na hindi siya mamamatay sa ganong kasimpleng mga pag-atake lamang. Habang mula sa kanyang likurang bahagi, ay inactivate naman itong si Jin-Hyuk ang kanyang skill na mandala at sinagot ang pahayag nitong zombie na tiyak na mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Kasabay ng isang napakalakas na pagsabog, gayon din ang paglalahad ng system nang muli niyang pag-level up at pagtataglay ng sandata nitong Butcher na isang dambuhalang gunting. Ayon pa nga sa binata na iyon nga raw ang kaniyang ika-31 tagumpay sa pakikipaglaban sa loob ng nasabing Tower of Trials at plano ng hugutin ng tuluyan ang bandila sa teritoryo nitong Reyna ng mga undead. Subalit bago pa man niya iyon maisagawa ay biglang nag-pop up sa kaniya ang isang mensahe na mula sa tinatawag na Black Hound na agara namang nakilala nitong si Jin-Hyuk na malamang ang alias na ito ay pagmamay-ari nitong si Anubis mga master. Bagyang napukaw nga nito ang atensyon ng binata habang ang kaniyang bagyang pagkapit at pagbunot sa nasabing bandila ay nagdulot ng pagkainis para kay Anubis. Ayon pa nga sa system na ninanais ng mga Egyptian gods na mapanood ang isang formal at maayos na laban. Ang magawa nga raw i-clear ang nasabing palapag nang hindi man lamang nilalabanan ang Reyna sa isang duelo ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa mga kagaya nila. Ngunit para naman dito sa kaisipan ng binata ay malamang na talagang ayaw lamang nilang manalo ang isang tao na kagaya niya. Kasabay na pagtatanong niya kung ano ang kanyang makukuhang benepisyo kung makikinig siya sa mga kagaya nila. Ngumiti nga itong si Anubis at kasabay na nagpayag ng kaniyang ninanais na maging kontrata. Nakapwa naman nagustuhan nitong si Jin-Hyuk buhat sa pagiging galante nga raw nito para sa kaniya. Makalipas pa nga ang ilang sandali ay dumating na rin sa nasabing lokasyon etong Reyna ng mga undead na si Pendariel. At kaagad na tiningnan ang kanyang bandila na lubos nang ipinagtaka buhat sa nananatili pa rin itong nakatayo at ayos lamang sa kasalukuyan. Maya-maya ay nagsalita nga etong ating pangunahing karakter at nasambit na malamang ay nagtataka itong Reyna kung bakit hindi niya kaagad binunot ang nasabing bandila upang tuluyan siyang matalo. Iyon nga raw ay buhat sa mayroong lubang nagnanais na masilayan ang kanilang magiging laban sa isa't isa at kapwa natanggap na niya ang kaniyang paunang bayad kaya't hindi niya magagawang bunutin na lamang ang nasabing bagay hanggang sa kaniya siyang matalo. Naguluhan naman etong Reyna sa kaniyang naging pahayag habang ang dambuhalang gunting na sandata nitong Butcher ay kaniyang minodify habang nawikang hindi lamang ang paunang kabayaran ang kanyang natanggap bagkus ay binayaran na rin siya ng buo bago pa man magsimula ang kanilang sagupaan. Agad namang inilabas nitong si Pendariel ang kanyang dambuhalang espada at isinaad na pagsisisihan niya ang pagpapasyang kaniyang isinagawa habang kaniyang light attribute na tinataglay ay kapwa na apektuhan din ng Eclipse Stone at nabawasan ng 50%.
Alam nga rin itong binata na hindi sapat pa ang kanyang skills at stats na tinataglay sa ngayon upang magawang mapaslang ang nasabing Reyna. Nakasalukuyan nga ay tuluyan ang gumawa ng isang pag-atake na lubang napakabilis at matagumpay na nagawang punteryahin ang likuran niyang bahagi na nagpatalsik sa kaniya sa malayo gamit lamang ang isang wasiwas ng kaniyang espada. Ngunit magkaganoon man ay kapanapunan rin nitong si Pendariel na matagumpay na nadepensahan nitong binata ang kaniyang pag-ataking isinagawa sa kabila ng pagtalsik nito sa di kalayuan. Sa kaniyang nasilayan ay mas lalo lamang nag-init ang ulo nitong Reyna ng mga undead at nagwawala na sa kasalukuyan habang ginamit na rin ang kaniyang mga pinahabang kuko para atakihin etong si Jinhyuk. Ngunit kapa naman madali lamang na iiwasan nitong binata ang kaniyang mga pag-ataking isinasagawa gamit ang skill na tinatawag na Demon King Steps na mas lalong nagpabilis pa sa kanyang pagkilos ng 70% sa kasalukuyan. Gayun din, kapag kanyang ginamit na ang kaniyang Ice Magic at gumawa ng mga glacier upang magawang ikulong sa loob nito etong si Pendariel kasabay ng kaniyang agarang pagsasagawa ng pag-atake gamit ang modified na sandata nitong natalo niyang Butcher at kaniya itong iwinasiwas sa bahaging balikat nitong Reyna na bahagyang ininda ang sakit na naidulot. Ngunit magkaganoon man ay ipinahayag naman nitong Reyna na ang ganong klaseng pag-atake ay hindi siya magagawang paslangin na kapasin ng ayunan din nitong ating pangunahing karakter. Muli namang nagsagawa ng isa pang pag-atake etong galit na Reyna patungo sa binata. Subalit kapa doon ay muling ginamit nitong si Jinhyuk ang kanyang Ice Magic at gumawa ng glacier sa pagmumukha nitong si Pendariel upang hindi siya makakita na nagresulta ng pagpalian ng kanyang isinagawang pag-atake patungo sa binata na ngayon nga ay muli na namang gumawa din ng pag-atake laban sa kaniya. Punong-puno na nga etong Reyna sa ipinapakita nitong ating pangunahing karakter laban sa kaniya at sunod-sunod na nagpakawala ng kaniyang mga pag-ataking patuloy din lamang na didepensahan nitong si Jinhyuk. Pagkatapos ay ginamit naman nitong si Pendariel ang kanyang skill na Requiem of the Dead na mas lalong nagpahirap dito sa binata na labis namang ikinatuwang masilaya nitong si Anubis. Muli namang ipinakita sa atin ang eksena bago pa tuluyang dumating sa naturang lokasyon etong Reyna na kung saan nga ay inialok nitong si Anubis ang item na tinatawag na Jackal's Tooth bilang paunang bayad na magagawang makapagbigay ng karagdagang 10% ng bilis at 30% naman sa lakas na ikinatuwa nitong si Jinhyuk. Subalit ayon naman sa binata ay tila ba kulang pangaraw ito at papayag lamang siya sa ninanais nitong si Anubis kung tatanggapin nito ang kaniyang isa pang kondisyon. Saad pa nga niya na hindi naman ito ganun kahalaga. Tanging nais lamang niyang ipagkaloob nitong Egyptian god ang item na tinatawag na White Branch na ayon pa nga sa system ay madali lamang itong makukuha at matatagpuan mula sa ika-10 palapag papataas pa ng tore. Isa lamang daw itong kadalasang ginagamit sa panggagamot. Sa mga mata nga nitong si Anubis na nasa ika-42 palapag ay isa lamang itong basurang item kung kaya't kaagad din itong pumayag at ipinagkaloob sa kaniya ang nasabing bagay. At tuluyan ng naisakatuparan ang kanilang kasunduan na hindi magagawang bunutin itong si Jinhyuk ang bandila sa base ng mga undead hanggat hindi pa nga raw niya napapaslang ang nasabing Reyna. Kasalukuyang inilabas na nga niya ang mga nasabing item at nakuhang ngumiti habang sa kanyang isinasagawa naman ay naguguluhan etong si Anubis. Kaniyang pinagsama-sama nga ang mga item na ito sa sandata nitong Butcher at kasabay na isinaad ng system na kasalukuyan ay nakalikha siya ng isang bagong sandata na isang dambuhalang karit na ikinabiglang masilayan nitong si Pendariel mga master. Subalit kapwa sa mga oras na iyon ay nagsimula na ring makialam ang system buwat sa biglaang pagkalika ng isang masasabing divine artifacts na hindi dapat taglayin sa loob ng ika-4 na palapag. At buwat nga raw sa epekto nito ay isang beses lamang maaaring gamitin ang nasabing sandata. Magkaganoon man ay napangiti pa rin etong ating pangunahing karakter sapagkat ang isang beses na pagkakataon ay sapat na upang magawang talunin etong si Pendariel na ngayon nga ay nadama rin ang panganib na kayang idulot ng karit na hawak-hawak nitong binata. Subalit wala na rin siyang sapat na oras upang maiwasan ang pagkilos nitong si Jinhyuk kung kaya't kanya na lamang napagpasyahan na makipagsabayan dito at kontrahin gamit ang kanyang dambuhalang espada. Ngunit sadyang iba ang lakas na tinataglay nitong divine artifacts na madali lamang winasak ang kanyang espada at direktang tumama pa nga sa kanyang balikat ang talim ng tinataglay nitong nasabing karit. Masaya nga itong si Jinhyuk sa kaniyang nagawa habang hindi naman makapaniwala etong si Anubis sa kaniyang nasilayan. Habang maging etong si Pendariel ay napaluhan na lamang at naalala ang kaniyang kabataan
kasabay ng kaniyang pagtanggap ng tuluyang kaniyang pagkatalo. Ayon pa nga dito sa ating pangunahing karakter na kung ang boss nga raw nitong ikatlong palapag na si Muhon ay walang ginawa kundi ang magtago sa likurang bahagi ng kaniyang mga alagad ay literal na naiiba etong si Pendariel at di hamak na mas malakas kung ikukumpara sa kaniya. Kasabay ng pagpapaalam nitong si Jinyuk, gayon din inilahad ng system ang tuluyang pagkakagapi ng nasabing reyna ng ika-4 na palapag. Kasunod din kaagad na ipinahayag ng system ang kaniyang muling pag-level up, pati na rin ang tagumpay na madepensahan ang kanilang base. Maging ang kanilang mga nakuwang pabuya, kabilang na dito ang random box ng 5 piraso sa bawat isa. Habang muli naman etong si Teresa ay napahanga sa abilidad na tinataglay at kahusayan ng ating pangunahing karakter. Matapos noon ay kapay pinakita sa atin ang dalawang mamamahayag na nasa telebisyon at nagpapahayag ng kanilang labis na paghanga at hindi makapaniwala na 24 na oras pa nga lamang ang nakakalipas magmula noong magbukas ay ka-4 na palapag ay agaran na itong magagawang i-clear nitong ating pangunahing karakter kasama ang kanyang grupong binuo sa loob lamang ng isang araw. Samantalang ipinakita naman sa atin na kasalukuyang nasa isang mamahaling restaurant etong sina Yoyunwa at Lee Taemin at masayang hinihintay ang pagdating nitong si Jinyuk na ngayon nga ay kasama rin etong si Alice na kaagad ding masayang binati nitong dalawa. Hinanap naman itong binata etong si Teresa na ayon pa nga kay Yoyunwa ay naunang naglahad ng araw ito na bagya siyang mahuhuli ng isang oras sa nasabing lugar. Hanggang sa mapuna nitong si Jinyuk etong si Chun Yusong na nasa isang tabi. Kaagad niyang nilinaw nito na naroroon lamang siya buwat sa kanilang napagkasunduan na kaagad niyang nilapitan niya at isinaad na kaniya itong tutuparin kagaya ng kaniyang ipinangako. Maya-maya ay dumating din sa nasabing lokasyon etong 4 pa na kanilang mga kasamahan na pinangungunahan nitong si Miss Lee. Habang sabay na nagbigay ng pagbati etong si Nahana matapos ang matagumpay na pag-clear ni Jinyuk sa ika-4 na palapag. Ayon pa nga sa ating pangunahing karakter na bilang kanilang gantimpala sa kanilang nagawang tagumpay sa nagdaang misyon sa Tower of Trials ay maaari daw silang kumain at uminom ng alak hanggang sa kanilang makakaya at sasagutin nga daw ito nitong si Alice na inilabas nga ang kaniyang pitaka at ipinakita ang 2 pirasong gintong barya mga master. Agad na umorder ang mga ito ng napakaraming pagkain kasama ang alak at masayang nilalagok ng magkakasama. Hindi nga makapaniwala etong si Alice na sa pamamagitan lamang ng 2 pirasong barya ay magagawa na niyang kumain ng ganito karaming napakasarap na pagkain. Napakaraming beses na nga raw siyang kumain ng karne, subalit ang lasa ng nasabing pagkain ay literal na naiiba sa lahat. Plano nga sana nitong si Jinyuk na sa ngayon nga ay bahagyang may amats na humingi ng piraso ng hita ng manok sa plato nitong si Alice. Subalit isang napakasamang titig ang pinakawalan nito para sa kaniya. Tanda nang ayaw niyang magbahagi ng kaniyang pagkain at kaagad na lamang humingi siya ng paumanhin na malugod namang tinanggap nitong babaeng vampira. Samantalang eto namang si Lee Taemin ay natanong etong si Chun Yusong kung ano ang kaniyang dating pinagkakaabalahan bago pa man maging totoo ang Tower of Trials. Na sinagot naman ito na isa siyang dating medical student na talagang ikinamanghang marinig nitong si Lee Taemin. Pagkatapos nito ay dumating na rin sa nasabing lokasyon etong si Teresa na kaagad humingi ng paumanhin sa kanilang lahat buwat sa kaniyang pagiging huli. Eto pa lang si Miss Lee ay isa ding masugid na tagahanga nitong si Teresa na kaagad na nagpakita ng kaniyang admirasyon habang kapabahagyang nakangiti silang pinagmamasdan nitong si Jinyuk. Kaniya pa ngang ipinahayag na sa bawat palapag na kaniyang matagumpay na nagagawang i-clear sa nakaraan ay palagi lamang siyang mag-isa. Subalit iba na nga raw sa ngayon at ang kaniyang kasiyahan ay kapwa na punarin nitong si Alice na kaagad din niyang itinanggi. Pagkaraan nga ng kanilang naging kasiyahan ay muli nang bumalik sa kaniyang hotel room etong si Jinyuk at dooy masayang napag-alaman na muling tumaas ang kaniyang level ng 3 beses at higit pa nga raw sa kaniyang inaasahan ang bilis ng pagtaas ng kaniyang level na natatamo. Masayang masaya nga siya habang kapwa pinagmamasdan ang mga pabuya na kaniyang nakuha sa nagdaang pakikipaglaban sa boss ng ika-4 na palapag. Kabilang na dito ang isang high-grade skill strengthening scroll na mas minabuti niyang itabi muna at pag-iisipan kung kailan niya ito gagamitin. Pagkatapos ay nilabas niya ang A-grade random gacha box na kaniyang nakuha bilang pabuya at sinimulang paikutin ang ruleta upang makuha ang item na kaniyang ninanais. Maya-maya ay inatasan nga siya ng system na pindutin na niya ang pulang button upang huminto na sa item na kanyang matatapatan. Subalit tila ba wala namang paki sa nasabing payag ng system etong ating pangunahing karakter at paulit-ulit lamang na pinapaikot ito at hindi pinipindot ang button upang lumabas ang item na makukuha.
Paliwanag nga niya na mayroon nga raw sikretong pamamaraan upang makuha ang eksaktong item na lubang ninanais ng isang manlalaro sa nasabing roleta. At iyon nga raw ay ang paulit-ulit lamang na paikutin ito nang walang hinto at hindi siya dapat pumili hanggang sa umabot ng ika-37 pagtatangka. At sa pagkakataong iyon ay literal na babagal ang bilis ng pag-ikot ng roleta ng 79%. Nakapa nga nakumpirma din nitong si Chon Yusong na talagang hindi magawang makapaniwala at labis na mapipinta ang kasiyahan sa pagmumuka na makuha ang fire attribute at iniisip na magagawa na niyang talunin etong si Jin Yuk gamit ang kanyang kumpletong attribute sword. Ngunit lingid sa kaalaman nitong si Chon Yusong na ang paggamit ng nasabing kaparaanan ay may kahinaan at matatanggap na penalty sapagkat pagkalipas nga lamang daw ng 1 linggo, ang pabuya na nakuha sa ganong iligal na pamamaraan ay mawawasak lamang at hindi na nga rin daw makapaghintay pa etong si Jin Yuk na masilayan ang pagmumuka nitong kaniyang stalker na maglaho ang ngiti sa kaniyang labi matapos na makuha ang fire attribute na matagal nitong inaasam-asam mga master. Samantalang ang kanya namang piniling pabuya mula sa nasabing roleta ay ang tinatawag na tricolored pills na siyang pinakamainam na gamitin sa susunod na palapag na kaniyang tatahakin. At pagkatapos ay kaniya na nga raw isusunod ang aniya ay ang pinakamahalagang item na kinakailangan upang maklear ang ika-5 palapag. Maya-maya ay ginamit din niya ang isang entry ticket na nagdala sa kaniya patungo sa tinatawag na The Great Magic Library at agarang pinag-iisipan kung kaniyang tatahakin muna etong matanda na matagal na nga daw niyang di nakikita. Habang kasalukuyan nga itong naroroon sa isang sulok ng silid-aklatan, nakapa nga rin agarang napuna ang presensya nitong si Jin Yuk. Nagtataka nga itong matandang lalaki buhat sa kababalita pa nga lamang daw ng tungkol sa pag-clear sa ika-4 na palapag at hindi niya inaasahan na agarang makatatanggap siya ng bisita sa puntong ito. Subalit magkaganoon man ay malugod niyang binati etong pagdating ng binata at kapay pinakilala ang kaniyang sarili na siya nga raw si Rick Hennessy na siyang manager ng naturang library. Ipinakilala nga sa atin etong si Rick Hennessy na isa sa mga bigating intermediate administrator na namamahala sa Tower of Trials at siyang nangangalaga sa Magic Library. Nagpakilala nga sa kaniya etong si Jin Yuk habang pagsasaad pa nga nitong si Mr. Rick na ang ganitong pagkakataon ay napakadalang mangyari, lalo na't kasalukuyang tanging 5 palapag pa lamang ang bukas para sa mga manlalaro. Kaya't ang makatapak sa loob ng silid-aklatan na kaniyang kinaroroonan ay lubos na napukaw ang kaniyang atensyon. Ngumiti naman etong binata at nawikang kung ganoon nga raw ay talagang napakaswerte niyang individual. Samantalang ipinahayag nitong matanda na walang problema para sa kaniya na tumingin sa mga aklat na naroroon etong si Jin Yuk. Subalit sa kasalukuyan nga raw ay walang anumang aklat na naroroon ang maaari niyang maunawaan na nakabatay sa kanyang kasalukuyang level. Kinakailangan nga daw niya ng kahit basic na karunungan sa pag-unawa ng tinatawag na rune language. Subalit kaagad nga niyang ipinamala sa harapan nitong administrator ang kanyang abilidad na magbasa ng ganong klaseng lengguwahe na bagyang muling ikinabigla nitong mapag-alaman. Paliwanag pa nga nitong binata na natutunan niya ito mula sa tulong ng mga taong kanyang nakasalamuha sa kaniyang paglalakbay. Habang bagya namang naguguluhan etong si Mr. Rick sa kung papaano nagagawang maunawaan ng isang manlalaro na tanging nasa ika-5 palapag pa lamang ng Tower of Trials ang naaabot ang naturang rune language. At buhat nga doon ay mas minabuti nitong naturang individual na matanong etong binata na ayon nga sa kaniya ay kanyang nakikita na hindi isang ordinaryong manlalaro ang taong nasa kaniyang harapan. Buhat ng ang kanyang karunungang tinataglay nga raw ay higit pa kung ihahambing sa katagang espesyal. Napangiti naman etong si Jin Yuk at kasabay na inactivate ang skill na Judgment of Anubis. Paglalahad pa nga niya na sa totoo nga lamang daw ay bahagya siyang sinusuportahan ng mga Egyptian gods kung kaya't kaniya di umano'y natukoy at narating ang nasabing silid-aklatan. Gayon din ang mga impormasyon tungkol sa Tower of Trials mga master. Nabigla naman sa kanyang nasilayan etong si Mr. Rick at kaagad na napagtanto na ang nasabing kapangyarihan at enerhiya ay nagmumula sa Diyos na si Anubis at kasabay na kanyang naunawaan na karapat dapat na bigyan ng isang maayos na pagtrato at pag-welcome etong binata. Kung kaya't agaran itong humingi sa kaniya ng paumanhin habang iniisip naman itong si Jin Yuk na malamang ay kakabahan sa ganitong klase ng senaryo etong si Anubis lalo na sa harapan ng isang administrator. Dagdag naman itong si Mr. Rick na bilang kaniyang pambawi sa binata ay kanyang ibibigay sa kaniya bilang isang regalo ang isa sa alinmang mga aklat na naroroon.
Natuwa naman sa nasabing payag etong si Jinhyuk sapagkat ayon nga kay Mr. Rick, nakarapat-dapat lamang ang isang mahalagang regalo para sa isang mahalagang bisita. Agad namang napagpasyahan nitong binata na piliin etong aklat na bahagyang pinaalalahanan naman nitong naturang administrator buwat sa totoong araw na isang magandang grimoire ang kanyang napili. Subalit ang lingwaheng nakasulat dito ay nakabatay sa ancient rune language na tanging magagawa lamang basahin ng mga nabibilang sa mga ancient species. Ngunit binuksan naman nitong binata ang isa sa mga pahina nito at muli ay nagsimulang basahin ang ilan sa mga tekstong naroroon na nagpahangang muli sa matandang lalaki. Natawa na nga lamang ito at isinaad na tulad nga raw ng kanyang inaasahan para sa isang individual na biniyayaan ng mga Diyos. Pinalakpakan pa nga siya nitong si Mr. Rick at isinaad na magmula sa ngayon ay kaniyang kapapagmamasdan ang pagkilos nitong binata sa loob ng tore, kasabay ng paglaho niya at ng silid aklatan. Pagkatapos nito ay may isang player na nagpahayag ng kanyang kahindik-hindik na karanasan sa loob ng ikalimang palapag na tila daw isang nawasak na sibilisasyon at sa loob nga raw nito ay makikita at matatagpuan ang grupo ng mga tila ba mga baliw at panatikong halal sa pag-aali ng dugo bilang sakripisyo na maihahalin tulad nga raw sa isang napakalaking tirahan para sa mga baliw. Animoy basang sisiw nga ito habang isinasagawa ang interview na ayon pa nga sa kaniyang kausap ay bakit daw mas pinili nitong tumakas nang hindi man lamang sinubukang lumaban. Naging negatibo nga ang mga komento sa kaniya sa nasabing livestream habang sinagot naman niya ito na noong unang araw ay sinubukan niya iyon. Subalit literal na naiiba ang mga pagsubok at obstacle na matatagpuan sa loob ng nasabing palapag. Lalo na ang kawalan ng lahat ng mga manlalaro na gamitin ang kani-kanilang mga angking kakayahan na talagang ikinabiglang mapag-alaman nitong kaniyang kausap. Dagdag pa nga nito na nagawa lamang niyang matagumpay na makatakas sa tulong ng tinatawag na return stone na naitabi niya sa loob ng kaniyang bulsa at kaniya itong kasabay na inalok sa mga manonood na kanilang ibebenta ang nasabing mga item sa halagang 5,000 barya. Pagkatapos ay ipinakita din sa atin etong si Teresa na ngayon nga ay kaharap etong si Jinhyuk at isinasaad na isama nga raw siya sa pag-akyat nito sa nasabing ikalimang palapag. Natahasang tinanggihan naman itong binata. Naguguluhan naman etong si Teresa sapagkat alam nga raw niya na magiging isang pahirap ang pag-akyat sa nasabing palapag kaya't hindi siya makakapayag na umakyat na lamang mag-isa etong si Jinhyuk na ngayon nga ay bagyang naiinis na buhat sa pagiging makulit nitong dalaga. Hindi naman niya ninais pang magpaliwanag at binigyang diin na lamang na kaniya itong isasagawa ng mag-isa. Kung kaya't wala na ring nagawa pa etong si Teresa na tanging ang nasambit na lamang ay ang paalala dito sa binata na huwag niyang pepersahin at ilalagay sa panganib ang kanyang sarili. Makaraan noon ay atin ngang makikita etong binata habang nasa loob ng isang sasakyan at masaya niyang inaalala ang naging paalala nitong dalaga para sa kaniya. Maya-maya ay may isang mensahe ang ipinakita sa kaniya ng system hinggil sa pagbibigay ng sponsor sa binata ng tinatawag na Caladium Kingdom na ayon pa nga kay Jinhyuk ay ang siyang pinakamortal na kaaway ng Murim clan. Pinagkalooban nga siya nito ng tinatawag na skill na paint odor na binubura ang kanyang amoy, paghinga at maging presensya. Bagyang ikinatuwa ito ng binata at napagtanto na mukhang kumikilos na rin ang iba pang mga karakter na nasa loob ng tore para sa kanilang potensyal na pakinabang. At ayon pa nga kay Jinhyuk na literal na ang nasabing skill ay mapapakinabangan niya ng gusto sa isasagawa niyang misyon habang tuluyan ng pumasok sa ikalimang palapag ng Tower of Trials mga master. Agad nga ring ipinakita sa atin na kagaya ng inilahad ng naunang player na ang kanilang mga skill na tinataglay ay dagliang napapawalang bisa pagpasok sa loob nito. At ayon pa nga sa system na ang tanging patakaran sa naturang palapag ay ang makatakas ng buhay. Agad namang inilabas nitong si Jinhyuk ang grimoire na ibinigay sa kaniya nitong si Mr. Rick, gayon din ang pagpapahayag ng system na maaari niyang gamitin ng skill na Eye of Gluttony at kapwa nagsimula ng magplano ng kanyang mga hakbang na isasagawa. Kapwa nga rin doon ay dumating na rin ang iba pang mga manlalaro na kaagad nagpahayag ng kanilang pagkadismaya buhat sa napakadilim ng nasabing lokasyon. Agad na nga sanang kikilos etong binata para humiwalay sa karamihang manlalaro nang bigla na lamang na-activate ang isang skill sa kanyang braso na inilagay pala sa kanya nitong si Teresa sa nakaraan. Nakaagad namang ikinabahala nitong si Jinhyuk na mapag-alaman habang kasabay din na dumating sa kanyang harapan na etong dalaga at nakangiting isinaad na kaniyang araw natitiyak na hindi nito tutuparin ang kanyang ipinangako kung kaya't napagpasya niyang sundan siya sa nasabing palapag. At matapos ang nasabing eksena
ay doon din po pansamantalang nagtatapos ang chapter 50 to 58 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Maraming salamat po mga master sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli,